Isaiah chapter 40 verse 29 up to 31 sa King James Version 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. 30. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. Verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall walk and not be weary. And they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Yan po ay comfort ng Diyos, mga kapatid, sa mahabang exile, mga kapatid, na naranasan ng Israel. From judgment to hope and comfort from the Lord. Mahabang panahon na sila'y talunan, luhaan, pero binigyan sila ng assurance ng Panginoon, amen, na kung sila'y nangihina na, sila'y muling palalakasin ng Panginoon, sila'y tatakbo at hindi makapapagod, at sila ilalakat at hindi bibigay o babagsak. Yan po ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Amen? Si Jovid Baldovino, mga kilalang personality, yan po ay namatay dahil sa nalagutan ng ugat sa ulo, aneurysm. At si Isabel Granada, ganun din, aneurysm. Ang sabi nila, ang main reason or main cause ng kanilang kamatayan ay dahil pumutok, dahil sa sobrang overwork. Pero yun pala, nagtitrigger pala yung ating yung blood pressure tumataas kapag yung emotion natin ay unstable. Sobra tayong magalit, sobra tayong malungkot. So, yan pala yung isa sa main cause ng pagtaas ng blood pressure. At ngayon, mga kapatid, amen, kung ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay napapagod, ngunit hindi nanghihimagod. Napapagod ang ating pisikal, minsan napapagod tayong magmahal. Sinasabi natin yan, napapagod na tayong akuin ang mga responsibilidad sa tahanan, pagkaasikaso sa ating mga anak, napapagod tayo, pero hindi tayo nanghihimagod. Parang napagod ka, pero hindi ka susuko. Hindi ka titigil. Lalakad ka pa rin. Tatakbo pa rin tayo. Can we say amen? Yuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Amen. At nais ng Panginoon sa umagang ito na magpahinga ka sa kanyang presensya. Amen. Wala ibang layunin, mga kapatid, purpose ng Panginoon sa umagang ito, kundi magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Huwag mong hanapin sa pera, sa social media, amen, sa kaibigan mo, ang kapahingahan ay sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Muli pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa opportunity and privilege na makinig ng iyong salita. Panginoon, totoo po, lahat po kami pagod na. Pagod po ang aming physical, ang aming mental, ang aming soul, ang aming spirit, Panginoon, pagod po. At kailangan po namin ng iyong kalakasan sa aming buhay. Lord, renew our strength. Panginoon, tulungan mo kami na makapagpatuloy pa, Panginoon, at harapin ang lahat ng hamon, Panginoon, challenges ng buhay na ito. Lord God, right now, in Jesus' name, cover this place with your precious blood. Anoint, hallelujah, everyone. Anoint my lips, Panginoon, punasan mo ang bibig ng iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa iyong mga anak, Lord God. Lord, ibuhos mo ang pagpapala, biyaya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Busugin mo kami, Panginoon, ng iyong salita
Lord, i-comfort mo ang bawat isa, yakapin mo kami, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagsamba, pagluwalhati at buong pagpaparangal. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, sabihin natin sa ating katabi, napapagod, ngunit hindi nangihimagot. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos. Lahat po tayo napapagod, mga kapatid. Ang pagkaramdam ng pagod, weariness, tiredness ay hindi po kasalanan. Minsan po lumalabas sa bibig natin yan. Madalas pala, lumalabas sa bibig natin yan. Totoo po, pagod na tayo. At minsan hindi natin may tatago ang realidad, amen, na hindi talaga natatapos ang mga pagsubok sa buhay natin. It is inevitable. Hindi may iwasan, palaging may problema at may pagsubok, mga kapatid. Ang pagpapahinga, mga kapatid, ay hindi kasalanan. Even Christ Himself, napagod at nagpahinga. Ang pagpapahinga, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos sa bawat isa. Ito ay kalooban ng Diyos na tayo ay magpahinga. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Sa Biblia, meron po tayong mga mababasang talata sa Biblia at mga taong great men of God na napagod at nagpahinga. Si Moses. Siya ay masyadong nabigatan, amen, sa leadership na iniatang sa kanya ng Panginoon. Almost 5 million people ang iniatang na pangungunahan, pamumunuan ni Moses, mga kapatid, paglabas galing sa Egypt. Siya'y napagod, mga kapatid, at ang sabi ng Biblia, siya'y nagpapahinga. Si David, non-stop na pakikipaglaban, napagod at nagpahinga. David also experienced emotionally drained. Na-drained, mga kapatid, ang kanyang emotion, mga kapatid. Si Pablo, the apostle to the Gentiles, mga kapatid, many times he was shipwrecked. Siya'y na-betrayed, mga kapatid, at nakulong, nilason, mga kapatid. Napagod, but he continued to fight using his faith, mga kapatid, to preach the gospel, mga kapatid. At nagawa pa niya, mga kapatid, magsulat ng mga liham, letra, mensahe, mga kapatid, para sa mga iglesia, mga kapatid. Habang siya'y prisoner, habang siya'y nakakulong, mga kapatid, amen, pero yung kanyang pagmamahal ay hindi nakakulong. Ang kanyang puso, amen, ay malayang umiibig at nagmamahal. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Ayon po sa survey, mga kapatid, may 3 causes o pinagmumulan ng mental fatigue. Ayon din sa survey, mga kapatid, amen, sa pag-aaral, meron tinatawag na physical fatigue. Merong emotional fatigue. Merong spiritual tiredness or fatigue. Ang physical, amen, ang ating physical na pagkatao ay limitado. Pag yan ay na-drain, amen, kailangan mo lang mag-charge. Kailangan mo lang magpahinga. Ang physical, kapag napagod, nakukuha sa tulog. Nakukuha sa pagpapahinga. Pero kapag ang mental
Ang spiritual ay nakaranas ng weariness, ng pagod, hindi to kaya ng tulog. Hindi to kaya ng pagpapahinga. Hindi to kaya ng pamamasyal. Hindi to kaya ng paglabas sa bansa o pagta-travel abroad, mga kapatid. Amen. May tatlong uri o tatlong pinagmumulan ng mental fatigue. Pag-usapan na natin ang mental fatigue. At ito ay nakakaapekto, mga kapatid, sa ating kalusugan na maaring magdulot ng kamatayan at karamdaman, malubhang karamdaman o sakit sa ating buhay. Nag-usap kami ni Sister Sarah, mga kapatid, amen, ang generation daw natin ay generation ng mga matatalino. Nandiyan ang AI. Amen? Yung sa Android, ano yung kapag click nyo sa Android, ano yun? Meta? Meta ba yun? Gemini. Grabe, one click lang. Di ba? Kaya gumagawa ko ng sermon, mga kapatid, kagabi, chinek ko kasi nadinig ko doon sa orientation ng anak ko na talagang ipinagbabawal, mga kapatid, yung paggamit ng AI, ChatGPT. Pero pwede mo siyang gamitin kung may gusto kang ipa-arrange. Kapag may assignment ka, pwedeng one chat lang, di ba? Itatype mo lang sa ChatGPT, lalabas kagad yung result. Yun nga lang, yung mga teachers ngayon, meron ng checker kung ito ay plagiarist. Ako, gumawa ko ng sermon ko, mga kapatid, nag-research ako from iba't ibang mga resources, chinek ko din kung plagiarize. Sa awa naman ng Diyos, hindi. Amen? So, maganda, mga kapatid. Amen? At pina-arrange ko na rin yung aking sermon. Medyo magulo talaga ako pag gumawa ng sermon. Kung anong ibabato ko. Minsan madaling araw, gigising ako, isusulat ko siya. So, pina-arrange ko na sa AI. So, very, very, very beneficial ang AI ngayon, mga kapatid. Amen? Yun nga lang, yung generation daw natin blessed. Yun nga lang, sa generation natin ngayon, marami ang depressed. Bakit? Sa social media. Sokmen. Marami po ang young people, amen, na itinatago nila na sila'y depressed. Amen. Na sila'y naatake ng anxiety. Bakit? Dahil sa social media. So para daw mabawasan ito, bawasan mo din ang screen time mo. Ang paggamit mo ng cellphone. Amen. Dagdag pa yung radiation. Amen. Na natatanggap ng katawan mo. Alam nyo ba, di ba, bawal nga ang radiation eh. Pero natutulog pa tayo kasama katabi yung cellphone. Para kung meron mang tumawag, nag-chat, merong notification, magigising ka kagad. Minsan sa ilalim pa ng una, nagugulat ako, mga kapatid, na yung mga young people, hindi nila alam yan. Dapat daw, mga kapatid, sorry konti lang, konting information. Sabi nila, dapat daw, pag matutulog ka, yung cellphone mo nasa CR. Kasi, ngayon daw, mga kapatid, marami nang hindi addict sa drugs. Marami nang addict sa cellphone. Pag hindi ka makatulog, ang kukunin mo talaga cellphone mo. Amen? At yun ang isa sa mga, causes ng mental fatigue. Napapagod ang isip natin. Napapagod ang mata natin, mga kapatid. At bandang huli, magkakasakit tayo. Amen? Top 3 causes of mental fatigue that can affect your health and it can cause death, mga kapatid. Number 3, top 3, depression and mental disorders. Amen. Yung papagod ka na at nananamlay ka, wala kang ganang kumain. Top 2, sleep deprivation. Kulang sa tulog. Laging puyat.
Ang tulog nila, mga kapatid, less than 6 hours a day na lang. Sabi daw, mga kapatid, kapag ang tulog mo daw, less than 6 hours a day, amen, nababawasan ang buhay natin. Umiikli ang buhay natin. Okay? Constant tiredness. At pag kulang ka sa tulog, amen, mababa ang yung energy or enerhiya. Amen. So 13 to 20%, mga kapatid, ang tsansa, amen, na ikaw ay mamamatay ng maaga kapag kulang ka sa tulog. Lahat ng kulang sa tulog dito, taas kamay. Ha? 13 to 20%, mga kapatid, at 90%, 97% risk of cardiovascular death o severe insomnia. Mga kapatid. So, sakit sa puso yun, cardiovascular death. Pag oras ng tulog, tulog. Oras ng pahinga, pahinga, mga kapatid. Nagpapahinga, mga kapatid, pero hindi ka makapahinga talaga kapag gamit mo ang cellphone. Tama? So, wag na muna natin topic yan. At number 1, mga kapatid, amen, na cause, amen, ng mental fatigue is chronic stress and burnout. Ano yun? Amen. Overload na ang iyong isip. Pati ang pagtulog mo, dahil sa sobrang ikaw ay exhausted. Ba't ibang klase, mga kapatid, ng dahilan ng iyong exhaustion? Problema sa pera, sa relationship, amen, sa trabaho, bayarin, at ano pa, mga kapatid. Na-burnout ka. Na-drain ang isip mo, mga kapatid. At itong epekto, magkaroon ka ng brain fog, irritable mga taong yan. At yung emotional ay eventually magko-collapse. Hindi na maintindihan bakit ang bilis mong magalit, ba't ang bilis mag-init ng ulo mo, ang bilis mong umiyak, mga kapatid. Amen. At ang mortality risk, mga kapatid, 40 to 60%, amen, heart attack ang sasapitin ng taong ito. Pag lagi ka na-burnout. 24% stroke. And 40%, mga kapatid, amen, overall mortality. Amen. That can cause also diabetes, infection, mga kapatid, sa ating mga baga. Amen. Yung tinatawag na hindi normal na pagdaloy at pag-function ng ating mga internal organs. Pastor, bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi mahalaga sa Panginoon, amen, ang pagpapahinga upang hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Gusto ng Panginoon, amen, hallelujah, na i-take nyo yung opportunity na magpahinga. Amen, na matulog. Praise the Lord. Sa Bible, mga kapatid, meron pong uri ng pagkapagod. Physical tiredness. Jesus, tired as he was from the journey. John chapter 4, verse 6. Sa kanilang paglalakbay, amen, siya'y nangangaral, nagpapagaling na may mga karamdaman. Amen. Hallelujah. Pangalawa, emotional tiredness. I am worn out from groaning. Amen. My spirit is broken. Yan po ang sabi ni Job. Emotional brokenness, mga kapatid. Emotional exhaustion is real. Ito po, mga kapatid, is caused by grief, stress, and betrayal. Yan po yung emotional tiredness. Na hindi rin po, mga kapatid, makukuha sa tulog o pagpapahinga, amen, sa nap. Meron ding spiritual tiredness. His word was in my heart like a fire, and I could not hold it in. Jeremiah chapter 20, verse 9. Ito yung mga taong, amen, naglilingkod sa Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon, they're preaching the gospel, amen, pero
yung problema at pagsubok, amen, yung rejection sa family, amen, yung persecution ay hindi nawawala. Hindi po mawawala na sila'y, amen, hindi exempted na sila'y mapapagod spiritually. Lahat magsabing amen. Kaya tanungin niyo ako mga kapatid, almost 11 years na po ako mga kapatid, amen, na magpapastor. Napagod po ba kami? Yes! Napagod kami. Hindi lang kami pagod physical, pagod din ang aming emotional, pagod din ang aming spirit, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. May mga minister, may mga leaders tayo naghahanap ng appreciation, pero wala sila makuha ang appreciation. Can we say amen? Can we say amen? Hallelujah. Kahit tayo, kailangan natin appreciation. Kailangan natin yung thank you. Kailangan natin yung nababati tayo. Kailangan natin nakakamusta tayo. Madalas tayo ang nangangamusta, pero tayo hindi kinakamusta. Tama ba? Kasi kapag hindi mo na kinamusta, mga kapatid, amen, minsan nagtatampo ang mga tupa, ang mga miyembro. Pero sa amin, amen, hindi po ako nagpaparinig sa inyo. Meron kaya nangangamusta sa amin? Sa isang taon, mga kapatid, bilang lang sa kamay ang nangangamusta sa amin. Madalas pupuntahan namin ang bahay, may problema sa pamilya, sa asawa. Meron ba nangangamusta sa amin kung may problema kami ni Sister Sarah? Madalas may magte-text, may magchat-chat sa amin. Pastor, kulang kami sa budget, pwede bang mangutang? Kami kaya, sinong pwede naming lapitan at pwede kaming makautang at makahiram ng pera? Alam nyo ba yan? Napapagod din kami. Akala natin si pastor laging spiritual. May damdamin din kami. Can we say amen? Katulad ni Moses, katulad ni Abraham, katulad ni Jesus. Amen. Akala ba natin si Christ nandoon sa krus ng Kalbaryo? Nasaktan siya, mga kapatid. Amen. Na sarili niyang bayan ang nagpapako sa kanya. Pero sinabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Pagod na po ako. Pagod na rin ako. Mga kapatid. Pero kailangan tayong magpatuloy. Napapagod ako pero hindi ako nangihimagot. Pagod na ako emotionally, pagod na ako spiritually, mga kapatid. Amen. Pero hindi ako titigil at mawawala ng pag-asa. Hindi ko sinasabi yan para kamustahin niyo ako, ha? Binibigyan lang natin example na kahit ang mga leaders, kahit ang mga great men from the Bible ay napagod at naghanap ng appreciation. Who will encourage us? Sino mag-encourage sa amin? Mga kapatid, tanongin ko kayo, kung hindi namin alam ang problema nyo, sino mag-encourage sa inyo? Si Sir Rufa, kung hindi namin alam ang problema mo, pinagdadaanan mo, sino mag-encourage sa iyo? Encourage mo sarili mo. Encourage mo sarili mo. Bakit? Ini-encourage ka ng Diyos. If you are sensitive enough, mga kapatid, amen, sa tinig ng Diyos, mga kapatid, sa whisper, sa bulong ng Panginoon. Amen. Wala kang ibang madidinig sa Kanya kundi mahal ka niya at gusto ka niya magpahinga. Can we say amen? Hallelujah. Praise the Lord. Nakakapagod ang buhay. Nakakapagod ang lagi ka na lang umiintindi. Tama? Sa bahay? Nakakapagod minsan magmahal. Kasi yung mahal mo, kayo nang magdugtong yan. Kasi kapag nagmamahal ka,
karugtong dyan ang masasaktan ka. Sobra. Nakakapagod magtrabaho. Amen? Nakakapagod mga kapatid ang mag-isip ng paraan kung saan kukunin ang lahat ng ating mga babayaran mga kapatid. Amen. That's why the Lord, amen, is inviting you. Every single moment of the day. Ano sabi niya, mga kapatid? Matthew 11, come unto me. Nag-invite ang Panginoon eh. Come unto me. Kung kayo ay nabibigatan, heavy laden, kung may burden ka, yan ay invitation ng Panginoon sa atin. Lumapit ka sa Kanya, ba't mo sinusolo? May Diyos na malakas at hindi nangihina at hindi napapagod. Ikaw, limitado. Nangihina ka, nagkakasakit ka na. Pero bakit mo sinusolo ang problema mo? Ang sabi ng Diyos, come unto me. Lumapit ka sa akin. Hallelujah. And I will give you rest. Yung rest na tinutukoy dyan, mga kapatid, amen, hindi lang tulog. Ang rest na tinatawag dyan, mga kapatid, amen, yung kabuuan ng pagkatao mo, body, soul, spirit, ay magpapahinga. Pagpapahingayin ng Panginoon. Take my yoke upon me and learn from me. For I am meek and lowly in heart. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Huwag kang mag-alala. I will not reject you. Hindi kita tatanggihan. Hindi kita papagalitan. Akin na ang pamatok mo, tutulungan kita, sasamahan kita. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Tuturuan kita, sasamahan kita, hindi kita iiwanan, sapagkat ako ay mapagkumbaba. Sapagkat ako ay mayroong mapagkumbabang puso. Amen. Hallelujah. Hindi po kalooban ng Diyos na ma-depress tayo. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, na hindi ka nakakatulog dahil sa problema. Ang gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Hindi nakukuha sa tulog, hindi kaya ng travel, hindi kaya ng pamamasyal kung saan-saan. Ang pahinga na in-offer ng Panginoon, siya lang ang pwedeng magbigay. Yung kapayapaan at kagalakan, kasiyahan, hindi kayang ibigay ng pera, kundi ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo. Pero hindi mo makakamtan ito kung hindi ka lalapit sa Kanya. Hindi mo matitigman ito kung hindi ka lalapit sa Kanya. Hallelujah. God is merciful, God is gracious, mga kapatid. Ang Diyos natin ay mahabagin. Hallelujah. Kaya kung babasahin natin, mga kapatid, in 1 Kings chapter 18 and chapter 19, sa buhay po ni Elijah. Si Elijah ay nakaranas ng hindi lang, mga kapatid, depression. More than depression. Na burnout si Elijah. Hallelujah. 450 prophets, mga kapatid, amen, ang kanyang tinalo at pinapatay. Whole day, mga kapatid, siya ay nakipagpaligsahan sa 450 prophets of Baal. Whole day. Siya din ay nanalangin na wag umulan. Amen.
Siya ay nakaranas, mga kapatid, ng emotional fatigue, physical fatigue, spiritual fatigue, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, amen, dumating sa panahon na tinakot siya ni Jezebel after niyang manalo sa 450 prophets of Baal. Nakatanggap siya ng balita, ng mensahe galing kay Jezebel na siya ay papatayin, dadakpin at papatayin. Tingnan niyo po, after major victory, amen, doon sa mensahe na galing kay Jezebel, asawa ni King Ahab, amen, nagkaroon siya ng takot. Amen. Na kanyang ang kanyang emotion, mga kapatid, ay nag-collapse. At ang sinabi niya, mga kapatid, in 1 Kings chapter 19, verse 4, I have had enough, Lord. Sobra na to, Panginoon. Bakit? Ilan ba sila nakipag-contest sa Mount Carmel? Siya lang mag-isa. Ilan ba silang nagnanalangin sa Diyos na wag umulan? Siya lang mag-isa. Sa panahong yun, ilan ang lumalaban, mga kapatid, amen, sa katiwalian at sa evil. Siya lang mag-isa. Kaya sabi niya, Panginoon, sobra na to. Take my life. Patayin mo na ako. Tumating na ba sa buhay mo, mga kapatid? Dahil sa pagod, gusto mo nang mamatay. Dahil sa sobrang discouragement, suffering, mental suffering, gusto mo nang mawala na parang bula. Hallelujah. Kaso nga lang, dahil ikaw ay may mga responsibilidad at naiisip mo yung mga anak mo, napapagod ka, pero hindi ka nangihimagot. Dumadampi sa isip natin, mga kapatid, amen. Pag namatay kaya ako, may iiyak. Parang sometimes we felt unlovable. Unloved. I mean, naramdaman natin na parang di tayo minamahal. Amen. Praise the Lord. Andiyan pa ba kayo? Pwede bang ngitian mo yung katabihin mo? Mahal kita. Paramdam mo naman. Sige ho. Okay lang yan. Kung babae, lalaki, I love you with the love of the Lord. Oh. Mahal kita. Sabi niya, I have enough. Sobra na to. More than that I can bear. Lord, take my life. Patayin mo na ako, kunin mo na buhay ko. Nag-collapse yan, na-burnout siya. Pagod siya, mga kapatid, amen. After niyang talulin yon, nakatanggap siya ng letter from Jezebel, message, mga kapatid, from Jezebel, papatayin kita. Anong ginawa niya? Dahil sa takot niya, tumakbo siya. Amen. At sa kanyang pagtakbo, mga kapatid, hindi niya namalayan, mga kapatid, na more than 10 kilometers na pala, mga kapatid, ang kanyang tinatakbo dahil sa takot. Pero katatapos lang niyang manalo. Sometimes, mga kapatid, after great victory, mga kapatid, after ng ating tagumpay sa buhay natin, kinabukasan, may struggle. Pagkatapos mong mapuri, amen, pagkatapos mong magawa yung isang bagay, na-accomplish yung isang bagay, kinabukasan, may struggle ka na naman. Amen? Yan po yan. Yan ang reality ng buhay, mga kapatid. Kaya dapat, lagi ka mag-strive. Hindi ka titigil. Huwag ka mag-quit. Huwag ka tatalikod. Diretso lang. Kasi ang struggles, mga kapatid, sa buhay kasama. Ang tisod, amen, sa buhay ay kasama po yan. Sangkap ng buhay yan. Hallelujah. Tuloy po tayo, mga kapatid. Sabi dito, Elijah fled, felt hopeless,
and alone. Naramdaman niya na siya lang mag-isa. Dahil sa takot niya, ang layo ng kanyang tinakbo. He was depressed, mga kapatid. Naramdaman niya yung loneliness, yung hopelessness, mga kapatid. Amen. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos nagpadala ng anghel sa kanya. Hindi niya na naisip kumain kasi nasa wilderness din siya. Walang pagkain. Pero sabi ng Bible, ang Diyos nagpadala ng pagkain sa pamamagitan ng anghel at pinakain si Elijah. Amen? Sa kayo makakita, mga kapatid, amen, ang ganyan. Storya ng isang pamilya, mga kapatid, na walang maisaing. Nananalangin sila ng ipangsasaing. May kumalabog sa pintuan, mga kapatid. True to life to. May kumalabog sa pintuan. Nakita nila, mga kapatid, aso may bitbit bigas. Saan galing yun? Galing sa Diyos. Ang daming story ang ganyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Sabi ni David, hindi ko nakita na ang righteous ay nagutom o pinaghirap ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng angel sa kanya, the journey is too much for you. Sobra-sobra yan. Kailangan mong kumain. Ayan, nung pinakain siya, mga kapatid, amen, ng anghel. Alam niyo yung pagkain na yon, tumagal sa kanya, amen, nagbigay sa kanya ng lakas for 40 days. Grabe, grabe yung pagkain ng galing sa Diyos, mga kapatid. Nagbigay sa kanya ng sapat na lakas, mga kapatid. Amen. Hallelujah. God did not rebuke him. Praise the Lord. But restored Elijah, mga kapatid. At ito po ang sabi ng Bible. Ang Diyos nag-reveal sa kanya, hindi sa pamamagitan ng malakas na alapaap o na hangin. Ang Diyos hindi nireveal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng apoy, but just a whisper. Kinausap ng Diyos, mga kapatid, si Elijah sa pamamagitan ng bulong. Hallelujah. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos madalas kinakausap tayo in our quiet time. In our prayer time. Sometimes, mga kapatid, kapag problemado tayo, naghahanap tayo ng quiet place at doon ka kinakausap ng Panginoon. Doon tayo kino-comfort ng Panginoon. Amen. Doon niya pinapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hallelujah. Kasi kapag burnout ka, kapag preoccupied ang isip mo, hallelujah, hindi makakapasok ang mensahe ng Diyos sa atin. Pag masyado kang abala, masyado kang busy, yan ang isa sa mga kalaban ng Diyos upang maging sensitibo tayo sa kanyang mensahe. Pero kapag suko ka na, pero pag pagod ka na, pag umaayaw ka na, pag hopeless ka na, maghahanap ka ng tahimik ng lugar at doon ka kakausapin ng Panginoon. Doon niya, mga kapatid, ibubulong sa iyo, amen, ang kanyang comfort. Doon ka i-restore ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sino nakaramdam nito? Hindi ka nagsasalita pero tumutulo ang luha mo. Dahil mula sa tinig ng Diyos, amen, pinadidinig niya, amen, yung maliit na tinig ng Diyos pero sumisigaw sa puso mo, sumisigaw sa isip mo, mga kapatid, ang pagmamahal, ang comfort ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Can you say amen? Pag sinabing comfort, mga kapatid, hallelujah, pag-aaliw ng Panginoon na pagkatapos ng iyak na yan, amen, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong kalakasan at kaligayahan ng kagaling sa Kanya. Hallelujah. Kaya sinabi, mga kapatid, ni Isaias, hindi nyo ba alam in verse 28, chapter 40, verse 28, na ang Diyos
ay hindi napapagod? Tayo napapagod. Amen. Nakakaramdam ng kapatid ng tiredness, ng weariness. Pero ang Diyos, ang sabi ni Isaias, ay hindi napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod. Pero ang Diyos ay hindi napapagod. Anong sabi ng Bible? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano ibig sabihin, mga kapatid, ng wait yan, mga kapatid? Hallelujah. Ang ibig sabihin ng wait dyan is trust. Sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng sumasandal sa Panginoon, hallelujah, lahat ng umaasa sa Diyos, hallelujah, God will renew your strength. Hallelujah. Pwede bang palakpakan nating malakas ang Panginoon? Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, ng wait upon the Lord is hope, trust, expectation, mga kapatid. Persuasion, persuaded ka. Hallelujah, na kahit ano ang mangyari, hallelujah, tumagal man ang panahon ng iyong pag-aantay sa Diyos. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, darating ang panahon, hallelujah, na ibubuhos niya din ang pagpapala na para sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos natin ay hindi napapagod. Can we say amen? At siya'y nagbibigay ng lakas sa mga napapagod. Hallelujah. Renew your strength. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa Greek, sa Hebrew language? Renew your strength. Gagawing bago ng Diyos ang lakas mo. Hallelujah. Ano ibig sabihin nito? Papalitan ng Diyos ang lakas mo ng lakas niya. Kaya nagugulat ka, hallelujah, nagpapatuloy ka kahit pagod ka na. Nagpapatuloy ka pa rin, hallelujah, kahit drain ka na, kahit burnout ka na. Pero tuloy-tuloy ka pa rin, kaya mo pa rin bumangon. Bakit? Hindi mo na lakas yun. Lakas na ng Diyos yun. Sobra ang problema. Magdamag ka minsan, hindi natutulog. Pero pag gising mo, ang ganda ng gising mo. Lakas na ng Diyos yun. Hindi mo na lakas yun. Pinalitan na ng Diyos yung kahinaan mo ng kanyang lakas. Iyan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Iyan ang Hebrew translation, mga kapatid, ng renew your strength. That He will exchange your weakness to His strength. Mga kapatid, salamat sa Diyos at may Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen. Subject po tayo, mga kapatid, sa pagiging weary. Subject ang ating katawan na napapagod. Ang ating isip, ang ating spirito na napapagod. Pero may Diyos tayo na hindi napapagod. May Diyos tayo na hindi nagsasawang magpalakas sa atin, magpaalala sa atin. Amen? Minsan pagod na tayo sa pagkakasala. Pagod na tayo, mga kapatid. Amen, na lagi tayong bumibigay sa pagkakasala at sa ating kahinaan. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, amen, ay mayaman sa kahabagan. Hallelujah, mayaman siya sa biyaya, sa habag. Hallelujah na, praise the Lord, na kahit ganun tayo, amen, buti na lang ang Diyos ay hindi tao. At ang tao ay hindi Diyos. Bakit? Sa makataong kaisipan, namumuro ka na, tama ka na. Pero sa Diyos, His grace and His mercy endureth forever. Buti na lang, ang Diyos ay hindi tao. If sin abounds, grace more abounds. Kung ang kasalanan ay malaki, mas malaki ang biyaya ng Panginoon. Mas malaki ang understanding ng Panginoon. Bago pa man mangyari yun, alam niya na. Kaya nga, sabi ng Panginoon, lumapit ka kung pagod ka na. I will not reject you. I will not accuse you. Kung merong accuser of the brethren, diablo. Kung merong nag-accuse sa'yo, mag-judge sa'yo, hindi ang Diyos. Although He's a judge, pero hindi kanya husgahan. Hindi kanya tatawagin sa iyong pagkakamali.
Tatawagin ka niya sa pangalan mo. Hallelujah. He will call you by your name, not by your fault. At merong awit na nagsasabi, He looks beyond my faults and so my needs. Alam niya, mga kapatid, na mahina tayo. Pero hindi niya tinignan ang kahinaan natin. Tinignan niya ang pangangailangan ng bawat isa. Yan ang Diyos na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang Diyos, mga kapatid, na pinaglilingkuran natin. Natapos na po ako, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, 3 promises. I will soar like eagles. Mount up with wings as eagles. Run and not grow weary. Walk and not faint. Mga kapatid, ano bang quality ng isang agila? Hindi ko na po nailagay dyan at ito po ay isinama ko na lang, mga kapatid. Ano po ba ang quality ng isang agila? Ang quality ng isang agila, amen, they love the storm. The eagle loves the storm. Hindi siya natatakot sa storm. Kasi through the storm, the eagle can soar high. Gagamitin niya ang storm para makalipad siya na mas mataas. Ano pa? Ang mata ng eagle, mga kapatid, amen, kung meron tayong 2020 bang vision, ang eagle, grabe, mga kapatid, ang kanyang vision. Meron siyang telescopic vision. Nakikita niya yung prey, malayo pa lang. Grabe, di ba? Yan ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Nagamitin mo ang mga pagsubok at problema mo para umangat ka at lumago ka sa Panginoon. Gamitin mo ang mga suffering sa buhay mo, amen, ang mga midnight sa buhay mo, ang mga kadiliman sa buhay mo, para umangat ka. Huwag kang matakot sa problema. Amen? May Diyos tayo na mas makapangyarihan kaysa sa mga problema. Amen? Hallelujah. Ano pang quality na isang eagle? Ang eagle, mga kapatid, di sila kumakain ng mga double dead animal. Yung mga pinagpiestahan ng mga buitre, hindi na kinakain nila mga fresh. Sila mismo ang dumagit, sila mismo ang pumatay. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka masatisfy sa mga basurang balita. Amen? Ano yung sinasabi fresh? Word of God. Ang salita ng Diyos. Yan ang ating pagmumulay-mulayan. Yan ang ating kakainin, mga kapatid, day and night. Yan ang ating iisipin, mga kapatid. Diyan tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. At kapag nawalan ka na ng gana sa pakikilig at pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, amen, unti-unti na rin mamamatay ang iyong kaluluwa, ang iyong spirito. Hallelujah. Yan ang ugali ng mga ng agila. Sabi ng Diyos, they will mount up with wings as eagles. Grabe, mga kapatid. Hallelujah. Kung anong quality na meron ng agila, ano pa, mga kapatid? Ang agila daw, ang ginagawa niya sa kanyang mga anak, doon sa nest, pinakakawalan daw niya, hinuhulog daw niya yan. Meron bang magulang dito na inilalapit sa danger ng kanilang mga anak? Wala, di ba? Pero matindi to, itong agila. Ang kanyang mga anak na maliliit, hinuhulog daw niya yan. Mga kapatid, yan ang training ng agila. At bago dumating sa lapag, Sister Aisha, okay ka pa? Bigyan ng kape, Sister Aisha. Bago daw mahulog, mga kapatid, ang agila, yung mga anak niya, mga kapatid, sinasalo niya. Nire-rescue niya, mga kapatid. Amen. Sinasagip niya yung kanyang mga anak. Ganyan ang training niya sa kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, amen, God will restore your strength. God will give us a new strength, His strength. Amen. At katulad ng isang agila, mga kapatid, you will soar high.
Tatakbo ka pero hindi ka mapapagod. Amen? Lalakad ka pero hindi ka matutumba at mabubuwal. Yan ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng sasandal sa Kanya, yung weight na tinatawag doon, sumasandal, umaasa, nagtitiwala sa Panginoon. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Sino dito nagtitiwala sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Sa lahat ng mga nagtitiwalang buong buo sa Panginoon, dalisay ang kanilang pananampalataya. Hallelujah, palalakasin ka ng Panginoon, magiging katulad ka ng agila, tatakbo ka at hindi ka mapapagod, lalakad ka at hindi ka mabubuhal. Hallelujah, ang sarap ng ganong lakas. Ang kapatid, amen? Kaya napapagod, pero hindi nangihimagon. Amen. Tuloy lang, pagod tayo mga kapatid, amen? Pagod ang ating pisikal, maghapon naglalabas, Sister Roma, nagtitinda. Amen? Maghapon magdamag, nag-aalaga ng bata, nagtatrabaho sa labas. Amen? Kasama pa mga problema, pagsubok sa buhay, huwag kang sumuko, mga kapatid. Amen? May Diyos na nagpapalakas sa atin. May Diyos na nag-aalalay sa atin. Amen? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi nga kapatid ng Psalms 23, matatapos na po ako mga kapatid. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon, ang aking pastol. At wala na akong hahanapin pa. Amen? Amen? Basta kasama mo ang pastol. Basta kasama mo si Jesus Christ. Hindi kayang pantayan ng mga material things ang presensya ng Diyos. Pag alam mo na kasama mong Diyos, hindi ka natatakot. Hindi ka nangangamba. May mga pagsubok. Hinayaan ng Diyos yan. Minsan may sakit, may karamdaman. Hinayaan ng Diyos yan. Pero ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Amen? Amen? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Pinahihiga ka niya, mga kapatid. Hallelujah! Sa pastulan. Berdeng pastulan. He maketh me to lie down in green pastures. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin, mga kapatid, pinahihiga ka niya sa pastulan at itinatabi ka niya sa tahimik na tubigan. Hallelujah. Wow. Sino dito, mga kapatid, ang natira sa bukid? Hindi nyo siguro naiintindihan to. Sino natira dito sa bukid? Ang pahingahan ng mga pastol ay sa tabi ng batis. Kung saan may tahimik na daloy ng tubig. Doon niya, sabi ng Panginoon, doon kanya pagpapahingahin. Doon kanya pahihigayin. Yun ang pansamantalang tinatawag na kasyon o higaan mo. Hallelujah. Ano sabi ng Bible sa verse 4? Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Naranasan mo na ba, mga kapatid? Amen? Amen. Na dumaan sa deepest valley of your life, sa pinakamalalim, nalibis ng iyong buhay, pero hindi ka nakaramdam ng takot? Grabe! Hindi ka makakapagpahinga pag may takot ka. Naalala ko dito sa bahay namin, ang daming pinto, ang daming dinglak. 1, 2, 3, 4, 5. Dito pa lang sa second floor, 5 na. Mga kapatid. Kasi nakakatakot din naman talaga dito dati. Ang daming mga magnanakaw at akyat bahay. Pero dito, mga kapatid, amen, sabi ni David, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala siyang kinatatakutan. Bakit? Kasama niya yung shepherd. Kasama niya yung pastol. Kahit sa libis ng kamatayan, kahit sa pintuan ng impyerno,
Hindi siya natatakot dahil kasama niya ang tagapagtanggol. Kasama niya ang tagapagligtas, ang Panginoon. Diba sinabi ko, ang hirap magpahinga pag natatakot ka. Amen? Hindi ka mapalagay, hindi ka hindi ka makatulog. Hindi mapalagay ang isip mo. At ang sarap mabuhay na walang takot. Hindi ibig sabihin walang takot na pag hinamon ka, makikipagsuntukan ka. Konting aberya, makikipagsabunutan ka, makikipagsampalan ka. Hindi ganun ang sinasabi ng takot na Bible, ha? Yung takot, mga kapatid. Amen, mga panganib sa buhay, sakit, karamdaman, mga pagsubok, mga problema sa buhay, mga kapatid. Amen. Kahubaran man o kagutuman, hindi ka natatakot kasi alam mo, nakasama mo ang Diyos at hindi ka niya pababayaan. Amen. Yan yung tinatawag, mga kapatid, na hindi ka natatakot. Yung iba, mga kapatid, may kilala tayo. Sister, napanghinaan ng kalooban, nalaman na may cancer siya. Stage 2. Di ba? Tama ba? Stage 1 o stage 2? Yung ililibing, nakalibing, di ba? Hindi siya kapatiran. Nalaman niya na meron siyang cancer. Stage 2. Hindi nagtagal, mga kapatid, nag-stage 4. Bakit? Napanghinaan ng kalooban. Pero mga Kristiyano, hindi ganon. Pag mas matindi ang pagsubok, mas malakas at mas matapang loob natin. Kasi sa likod ng mas malaking pagsubok, may mas malaking kantimpala ang Panginoon. Sa likod, mga kapatid, hallelujah, ng malakas na unos, typhoon sa buhay natin, mga kapatid, ay merong liwanag, merong araw na nag-aantay, mga kapatid. Say amen. The more na dumidilim, mas lalong dumidilim ang buhay, ibig sabihin nun, mas malapit ng mag-umaga. Hallelujah. Lahat ng inaantok, magsabing, thank you, Jesus. Ulitin ko po ulit, lahat ng inaantok, magsabing amen. Amen. Naintindihan niyo ba yung tanong ko? Pastor, sabi mo, magtatapos ka na, ang tagal mo. Ano sa ba? Yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ang sarap mabuhay ng may Diyos. Dahil kapag may Diyos ka sa buhay mo, hindi ka matatakot, mga kapatid. Hindi ka matatakot mamatay, hindi ka matatakot mawalan, hindi ka matatakot magutom, mga kapatid, sapagkat alam mo, ang Diyos na Ama natin ay mapagmahal, mapagmalasakit, hindi nagpapabaya, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, kung ang masamang tatay nagbibigay ng tinapay, kung humingi ang kanyang anak ng tinapay, hindi niya bibigyan ng alakdan. How much more ang ating mabuting Diyos, mga kapatid, amen, na alam niya ang pinagdadaanan mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, kaya huwag kang matakot. Alam ng Diyos ang iyong nararanasan. Alam ng Diyos ang iyong paghihirap. May sagot ang Panginoon. Magtiwala ka lang. Ang sabi ng Bible, they that wait upon the Lord. Hindi lang, mga kapatid, wait to sa rapture. Wait sa gagawin ng Panginoon na breakthrough sa buhay mo. Wait, hallelujah, sa pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa pamilya mo. Wait sa promotion na ibibigay sa iyo ng Diyos sa trabaho mo. Wait sa kagalingan na hinahantay mo sa iyong karamdaman. But they that wait upon the Lord, they that hope upon the Lord, they that trust upon the Lord, hallelujah, ay palalakasin ng ating Panginoon. Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Ibato mo sa Kanya lahat, mga kapatid, sapagkat ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Don't quit. Huwag kang tumigil. Huwag kang susuko. Hallelujah. Kahit pagod ka na, huwag kang susuko. Pwede kang magpahinga. Pwede kang umupo. Pwede kang humiga. Pero paggising mo, lakad pa rin. Tuloy pa rin ang buhay. Amen? Papunta na tayo sa finish line.
Pauwi na tayo mga kapatid. Papatapos na mga kapatid ang buhay natin dito sa sanlibutan. May Diyos na nag-aantay sa atin. Amen. Kung kailan malapit na tayo sa finish line, may mga Kristiyano na huminto, tumigil, nag-backslide. Amen. Na panghinaan ng kalooban, mga kapatid ko sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na tayo sa finish line. Malapit nang matapos, mga kapatid, ang karerang ito. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil, mga kapatid. Si Job, hallelujah, he lost everything. Nawala ang kanyang kayamanan. Namatay ang kanyang mga anak. Pati ang kanyang kalusugan, mga kapatid, ay naapektuhan. He was being mocked and misunderstood by his friends. At ang sabi sa kanya ng kanyang anak, ng kanyang asawa, hallelujah, isumpa mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Hallelujah. Minsan mga kapatid, yan ang naiisip natin. Iwan na kaya natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Minsan, ayaw na natin magsimba. Kapag may problema tayo, una nating iniisip na huwag magsimba. Pero dapat, naiisip natin, kailangan kong magsimba. Kailangan kong manalangin. Kailangan kong isuko ito sa Diyos, mga kapatid. Kanya lang tao. Nadadaya tayo kapag may problema, may sakit yung anak natin, may pinagdadaanan tayo. Huwag muna kaya tayo magsimba. May problema tayo. Pero dapat, di ba, ang mentality, the more na ikaw ay sinusubok, the more na ikaw ay may problema at mga pagsubok, mga suliranin at suffering sa buhay, the more dapat lumalapit ka sa pinanggagalingan ng lakas, na dapat lumalapit ka, hallelujah, sa pinanggagalingan ng pang-aaliw, ng kaaliwan ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Job, mga kapatid, he lost everything. Sabi ng kanyang asawa, sumpa mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Hallelujah. Madaling gawin yun, madaling lumabas sa bibig. Praise the Lord. But what is the response of Job? Sabi niya, hubad akong naparito dito sa lupa, hupad din akong babalik sa langit. Magpapasalamat lang ba tayo sa mga mabubuting bagay na natanggap natin? Promotion, healing, material blessing. Ano sabi ni Job? He gives and He taketh away. Blessed be the name of the Lord. Baliw ka ba? Maglilingkod ka pa rin sa Diyos kahit naghihirap ka na? Baliw ka yata. Lagi mo isipin, kung masarap ang buhay dito sa mundo, ayaw mo nang mamatay. Kung puro blessing ang buhay mo, hindi ka na magtitiwala sa Diyos. So, totoo lang. Pero pag marami kang pagsubok, gusto mo nang makapiling ang Diyos. Gusto mo nang iwan ang lupa at gusto mo nang makapiling ang Diyos. Can we say amen? Takasan po natin. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Nawala ang lahat, mga kapatid, sa kanya. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang hanap buhay, pati ang kanyang mga alipin, pati ang kanyang asawa, mga kapatid. Hindi nawala yung asawa niya, kundi masakit yung binanggit ng kanyang asawa. Na-misunderstood siya ng kanyang mga kaibigan. Hallelujah. And they questioned God kung bakit nangyari yun kay Job. Hallelujah. Pero sa bagay na hindi nawala kay Job, ang kanyang faith sa Panginoon. He lost everything. Pero ang kanyang pananampalataya ay nanatili sa kanya. Can we say amen? Pwedeng mawala ang lahat sa iyo. Huwag nawa ang pananampalataya mo ang mawala sa iyo. In due time, sabi ng Bible, na-purify si Job, na-sanctify si Job ng Diyos, mga kapatid, because of the trial.
Lalo pang pinalago si Job, mga kapatid, lalo niyang na-realize, mga kapatid, ang majestic power ng Panginoon, ang sovereignty ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, ang quality ng Panginoon. Hallelujah! Mas naunawaan niya ang Panginoon. Hallelujah! Anong sabi ng Bible? After his trial, lahat ng nawala sa kanya ay dinoble ng Panginoon. Hallelujah! Yung kanyang mga anak na wala, mga kapatid, pinalitan ng Diyos ng mga magaganda at gwapong mga anak. Hallelujah! At nakilala pa niya ang kanyang mga kaapu-apuhan, mga kapatid. Akala niya siguro yun ang katapusan ng kanyang buhay. Pero iba ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! God restored it. Sabi niya, mga kapatid, though He slay me, still I will trust Him. Na kahit ako ay patayin ng aking Diyos, patuloy pa rin akong magtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. No-offer ng Panginoon ang Kanyang rest. Kapahingahan. Sabbath. Sabbath is not made for God. Sabbath made for men. Kalimutan mo muna lahat ng mga gawaing bahay. Iwan mo muna lahat ng mga problema. Magpahinga ka muna sa presensya ng Diyos. Magpahinga ka muna at ramdamin mo muna ang yakap at pag-aaliw ng Diyos. Alam niyo po, ang rest ay essential. Ano ibig sabihin ng essential? Essential means kinakailangan. Rest is not optional. Rest is not optional. Kailangan mo magpahinga. Yung iba natutulog na eh. Iba natutulog na. Pero okay lang. Okay lang, walang problema. Pinapatulog ka ng anghel ng Diyos. Na yung parang yung preaching ko, parang pinapaypayan ka. Okay lang. Wala sasaway tayo dito. Kung talagang kung pagod ka, I remember, mga kapatid, parang 15 years ago, dahil abala kami sa anniversary, practice kami whole day, mga kapatid, practice kami whole day. Nagakot pa kami ng mga gamit, mga instrumento, mga kapatid, papuntang Laguna, Monte Vista. Pagdating doon, wala pang tulog, mga kapatid. 24 hours ako walang tulog. Pagdating doon, nag-set up pa kami. After ng setup, nag-start na ang service, anniversary. I remember the preacher, si Pastor John Lopez. During preaching, tulog po ako. Simula introduction hanggang bago mag-altar calling, tulog ako. Ang sarap ng tulog ko, mga kapatid. Nagkape ako, mga kapatid, pero hindi gumana talaga. Yung caffeine. Simula introduction, ang sarap ng tulog ko. Pero hindi ako sinita ni Pastor Jun. Kasi alam niya yung pagod ko. That time, mga kapatid, ako po yung in charge sa music. Pag-set up doon. Amen. Naghiram pa kami ng mga gamit sa mga bahay, mga kapatiran, gamit para sa gagamitin sa anniversary. Pagdating doon, tulog po ako pagdating ng preaching. Pero hindi ako, mga kapatid, amen. Tawag dito, paggising ko, mga kapatid, pinatayo na yung mga kapatiran at pinalapit na, mga kapatid, for altar calling. Mga kapatid, ako pa po yung unang lumapit. Pupungas-pungas pa, mga kapatid. Pero alam niyo po, mga kapatid, nakapagpahinga ko physical. At nung paglapit ko, mga kapatid, ako din yung unang pinuspos ng Panginoon. Hindi ko naintindihan yung preaching, pero paglapit ko,
Ako yung unang humagulgol sa iyak at nagsisigaw doon. At napuspos ako, nagsalita ako ng iba't ibang wika. I felt the energy from the Lord. Hallelujah. Nagpaltortoling si Pastor Jun Lopez, pero wala pang tugtog. Una muna akong lumapit doon, mga kapatid. Mga kapatid, hallelujah. Kaya sinasabi ko, kahit matulog kayo, wag intentionally na pupunta sa church para matulog. Masarap sa church matulog, doon tayo matulog. Kasi may aircon doon. Kung pagod ka, okay lang kung makatulog ka talaga. Walang problema. Ang sinasabi ko dito, mga kapatid, nandito tayo, hallelujah, hindi para i-judge natin yung mga kapatiran, para tumingin tayo ng mga mali, nandito tayo para magpahinga sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Nandito tayo, mga kapatid, upang, amen, to worship, to magnify, to praise the name of the Lord. So, matatapos na po ako, mga kapatid. Totoo na to. Rest is essential. Not just physical relief. Amen. It is found in God Himself. He leads me beside the still waters. Ang rest na ito, na in-offer ng Panginoon, siya lang ang meron nito. Kaya siya lang ang makapagbibigay ng rest na kinakailangan natin. Amen? Pwede ka naman tulog sa bahay pero iba yung rest na galing sa Panginoon. Rest, pangalawa, is an act of faith. Pwede na po mag-altar calling na tayo. Rest is an act of faith. Ito din pala ay, mga kapatid, ay declaration o pagpapakita, amen, na tayo sumasampalataya sa Panginoon. Why? To rest is to trust that God is working. Kahit natutulog ka, na kahit nagpapahinga ka, na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Even when we are not, rest is surrender, not laziness. Iba naman yung mga tulog ng tulog talaga. Palatulog. At iba din naman yung nagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. This moment, mga kapatid, hallelujah, I believe, maybe not all of you, but most of you, pagod. Pagod tayo. Don't deny it. Huwag kayo mag-deny. Rest in the presence of God. Tayo tayo, mga kapatid. During your hardest moments, hallelujah, in the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, meron po isang fictional story, The Footprints in the Sand. Alam natin ang istorya na to, mga kapatid, na merong dalawang set of footprints na naglalakad sa dalampasigan. It's Jesus and a footprint of a man. Along his journey,
The man noticed na meron na lamang isang set of footprint. And he noticed na yung isang set of footprint na yon ay noong sa panahong siya'y dumaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. And he began to question Jesus. Lord, ba't mo ko iniwan? Bakit nag-iisa na lang to? Bakit sa panahon na marami pa ang problema at magsubok? And Jesus answered, hindi mo ba alam na yan ay footprint ko? Dahil nakita ko, pagod ka na, hindi mo na kaya, kaya binuhat kita. At ako ang nagtuloy ng ating journey, ng ating paglalakad. Alam niyo po, sa panahon na mahirap na ang buhay natin, at kapag nakita mo na parang nag-iisa ka lang, just remember the story of the footprints in the sand. Hindi ka nag-iisa. Ang sabi ng Biblia, I will not leave you nor forsake thee. And there's nothing like the presence of the King. There's nothing like the presence of Jesus. We need the presence of Jesus right now. Magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. As the deer panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart desire, and I serve you. You alone are my strength, my shield. To you alone may our spirit. You alone are my heart desire, and I long to worship you. As the deer, as the deer. Sige mga kapatid, hallelujah. Huwag kang madistract sa ilang mga bagay o sa iyong katabi. Ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lupa, at kayo'y aking pagpapahingain. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay mayroong mababang puso. Naghahantay ang Panginoon sa mga kaluluwa, sa mga tao, sa mga tupa. Hallelujah! Na handang isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long.
Sige mga kapatid, hallelujah, spend this quiet moment habang tumutugtog po ang ating piano. Sige mga kapatid, hallelujah. Pahintulutan mo ang Panginoon to give you rest. Pahintulutan mo ang Panginoon na ikaw ay pagpapahingain. Come on, pray for one another. Sige mga kapatid, feel the presence of the Lord. Jesus will sustain you. Jesus will restore you. Jesus, hallelujah, will strengthen you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. For a while, mga kapatid, hallelujah, nais po na tayo magkaroon ng pagkakaisa. Even the musicians, bitawan muna natin ang ating mga instrumento. Singers, elders, tayo'y magpakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Spend this little moment, mga kapatid. Please, kunin mo ang rest na ino-offer ng Panginoon sa iyo. Come on. Nakakapagod, mga kapatid. Lahat ng iyong nararanasan, all sufferings, hindi lingid sa Panginoon yan. Lahat batid ng Panginoon. Hallelujah. Sige mga kapatid. Patuloy lang tayo mga kapatid. Wait on the Lord. In the presence of Jehovah. In the presence of Jesus. Kapayapaan. Hallelujah. Sige, out of your belly shall flow rivers of living water. Hayaan mong umapaw sa puso mo ang tubig. Sige. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare right now the rest. I declare right now the empowerment of the grace of the Lord. Right now, in the name of Jesus, have your rest. Come unto Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Sige mga kapatid, hallelujah. In His holy presence, the weary can find perfect rest. The broken are restored in His presence, in His holy presence. There's nothing like the presence of the Lord. In the presence, oh Jehovah, oh Yalarokon Simi, Roma Yalarokon, Yalarabandi Yalarokorono Kororolo Mamahia, Yalarokon Simi, Roma.
Broken hearts are mended in the presence. Sige mga kapatid, truly you can find rest in the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord. Out of your belly shall flow rivers of living water. In the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Sige mga kapatid, hallelujah. Aminin mo lang sa Diyos, Panginoon, pagod na ako. In His presence, in His holy presence, there's nothing like the presence of. Pour out your spirit. Hallelujah. Pour out your song unto God. Give your best praise. Give your best worship. Shout unto God. Surrender. Ibigay mo na ang lahat sa Diyos. Walang mawawala. Uuwi ka ng may kalakasan. Uuwi ka. Hallelujah, ng restored. The broken are restored in His presence, in His holy presence. There's nothing like the presence of the Lord. In His presence, in His presence, in His holy presence. There's nothing like the presence of the Lord. There's nothing like the presence of the Lord. There's nothing like, there's nothing like the presence of the Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We love you, Panginoon. Salamat po. Hallelujah sa araw na ito, Panginoon, na muli po pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Ang kapahingahan, Panginoon, ng aming spirito, ng aming kaluluwa at ng aming katawan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. That you are concerned to us, Panginoon. You care for us, Panginoon.
Ayaw mo, Panginoon, ang bawat isa ay humantong, Panginoon, sa burnout ng aming buhay. Hallelujah. Maybe some of us, Panginoon, hallelujah, ay nahihiyang lumapit sa inyo dahil sa mga pagkukulang nila sa iyo, Panginoon. But, hallelujah, continue to reach them, Panginoon. Paramdam mo, Panginoon, hallelujah, ang iyong yakap, Panginoon, sa kanilang buhay. Yes, Lord, inaamin po namin, napakadami naming pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, at minsan napapagod na kami, Panginoon, hallelujah, hallelujah, dahil sa dami ng aming mga pagkakamali na nagagawa sa iyong harapan, Panginoon. Nahihiya kami, Panginoon, umarap sa iyo. Pero, Lord God, katulad ni Elijah, tulad ni Pedro, tulad ni Pablo, bagamat sila'y may mga pagkukulang, Panginoon, hallelujah, you are a gentle God. You didn't rebuke us, Panginoon, hallelujah. Patuloy mo kami tinatanggap, Panginoon. Katulad ng prodigal son, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Gaano man kalaki ang aming kasalanan, batid namin na mas malaki ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong habag sa amin. Panginoon, wala kaming ibang sasabihin kundi salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa kapahingahan, Panginoon, na aming naramdaman sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, salamat sa pagpapalang ito. Lord God, ibinibigay namin sa iyo ang aming buong pusong pagtitiwala. Samahan mo kami sa aming journey. Hallelujah, nawa ang pananampalataya, hallelujah, na pinagkaloob mo sa amin ay iyong pong patuloy na pag-ibayuhin, patatagin, palakasin, Panginoon, pakadalisayan, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik habang kami ay nag-aantay, patuloy kaming gagawa sa iyong ubasan. Lord Jesus, have mercy on us. That the grace and the mercy and the blessing of the Lord, hallelujah, be upon this church and every family of this church. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat po, Lord God. Lord God, I rebuke the spirit of depression right now in Jesus' name. Mental health disorder, I rebuke in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every sickness and diseases, cancer, diabetes, I rebuke you in the name of Jesus Christ of Nazareth. And right now, Lord God, hallelujah, as your body, Panginoon, gawin mo kaming malusog at malakas. Gawin mong malusog ang aming mga pag-iisip, Panginoon, hallelujah, na handang harapin ang mga pagsubok sa buhay na aming kaharapin. Lord Jesus, they, Panginoon, hallelujah, praise the Lord, we lay our lives to you. We lay our future into your hands. Hallelujah, we lay the lives of our children into your hands. In the name of Jesus, protect us. Hallelujah, whatever storm, Panginoon, na aming pong kaharapin, whatever challenges, Panginoon, sa aming harapan, hallelujah, ito po'y aming mapagtatunggumpayan sapagkat ikaw ay aming kasama, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, physically, materially, emotionally, spiritually, in the name of Jesus Christ. Open the windows of heaven and pour your blessings upon each and every family. Panginoon, bigyan mo ng kalaguan ang lahat ng hanapbuhay at negosyo. Lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, ay bigyan mo ng promotion in the name of Jesus Christ. Sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, bigyan mo sila, Panginoon, ng trabaho na fit sa kanilang ability, na magbibigay, Panginoon, ng kaluwalhatian sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, lahat ng mga senior citizen, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, bigyan mo sila ng abundant life, mahaba pang buhay.
Hallelujah. Sakit, karamdaman, banta ng kamatayan, I rebuke you in the name of Jesus sa katawan at sa buhay ng aming mga matatanda dito sa iglesia. In the name of Jesus, Panginoon, let this church, hallelujah, praise the Lord, ay magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa. Lord God, na kami lumakad sa kabanalan at sa iyong katwiran. We give you glory and honor. We love you. In the name of Jesus Christ we pray. Let's all say, Amen. Praise the Lord. Let the redeemed of the Lord say so. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng pinalaya ng Panginoon ay sumigaw ng thank you, Jesus. Lahat ng pinagpahinga ng Panginoon ay sumigaw ng thank you, Jesus. Oh, Jesus, I love you, Lord. I love you, Jesus. Amen. And we are dismissed in the name of Jesus. Tayo po'y magkamayan, magbatian. Amen. Magyakapan. Praise the Lord. At sumainyo ang kapayapaan at pag-ibig kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat po ng Joshua Group. Amen.